missing. Kaugnay nito, umakyat naman sa mahigit 267,000 pamilya ho o 1.2 milyong individual ang naapektuhan ng pananalasa ng habagat at ni Maring. Mahigit 267,000 na kapamilya po. Opo. At katumbas po nito, nasa mahigit 1,200,000 na individual na ang naapektuhan. Samantala, umabot na rin hanggang sa ngayon sa 66 na milyong piso ang halaga ng pinsala ng habagat sa infrastruktura at agrikultura na karamihan ay mula ho sa Regions 1, 3, 4A, 4B, CAR at NCR. Nagdeklara rin ng state of calamity ang ilang lugar kabilang na ang Laguna, Bataan, Cavite, Pampanga, Pasay, Marikina, Muntinlupa, Pateros, Parañaque, Malabon, Taytay, Cainta, San Mateo at Rodriguez sa Rizal, Santa Barbara at Calasiao sa Pangasinan at Narvacan sa Ilocos Sur. Mga kasama, suspendido pa rin ang klase sa maraming lugar sa Metro Manila at mga karatig lugar hindi lamang po ngayong Huwebes, Agosto 22, kundi maging hanggang Biyernes o bukas, Agosto 23. Kasunod pa rin yan ang mga pagulan at pagbahang dulot ng habagat sa kabila ng paglabas na ng Bagyong Maring sa Philippine Area of Responsibility. Layon nito na bigyan daan ang mga estudyante at mga eskwelahan para sa clearing operations matapos bahain ang mga silid-aralan. Bukod dito, hindi pa rin mapapasukan na ilang paaralan dahil sa panatili ng evacuees. Kabilang sa mga lugar na nagkansela ng pasok sa iba't ibang paaralan ay ang mga babanggitin po namin. Unay sa Makati hanggang Biyernes walang pasok. Ang Laguna hanggang Biyernes din. Pasay, ganun din hanggang Biyernes. Malabon. Marikina. Sa Parañaque. Taguig, yung public lamang ng mga eskwelahan ha. Lungsod po ng Maynila. Sa Navotas, Mandaluyong. Caloocan City. Sa San Mateo, Rizal naman hanggang Biyernes din yan. Rodriguez Rizal hanggang Biyernes rin. Talumpit, Bulacan. Malolo City. May Kawayan. Balagtas. Bulacan. Maliwag. Pulilan. Marilao. San Rafael. Bukawi, Bulacan. Sa Cavite. Dagupan City. At sa Bataan. Preschool hanggang high school walang pasok sa Valenzuela hanggang Biyernes. Ang Muntinlupa gayon din. Ang Pateros ganun din. Ang mga public hanggang Biyernes. Ang Las Piñas po yung First District public only. Antipolo City, preschool to high school yan, walang pasok hanggang ngayon. Cainta, Rizal hanggang Biyernes, ala rin pasok. Sa Taytay, Rizal, walang pasok. Hagonoy, Bulacan. Iginto, Bulacan. Sagaray. At Quezon City. Ang preschool hanggang elementary naman na wala pong pasok makasama sa Pasig, dahil po yung public lamang. Yung mga eskwelahan naman, mga kolehiyo at universidad, St. Francis of Assisi College, all levels, all campuses. Ang all levels din ay walang pasok ang St. Scholastica's College. Asia Pacific College. Pamantasan ng lungsod ng Valenzuela hanggang Biyernes. Valenzuela Polytechnic College hanggang Biyernes. PUP Laguna Campuses sa may Santa Rosa, San Pedro, Calauan hanggang Biyernes walang pasok. FEU Manila at East Asia College. FEU Makati hanggang Biyernes. LaSalle Green Hills High School. De La Salle University, STC and Makati hanggang Biyernes. Ateneo de Manila Law School, ngayon lang yan. Ayan, yung all levels po walang pasok sa Letran ha. At ganoon din sa Adamson, all levels din. St. Benilde, wala rin pasok. Ang Mapua Institute sa may Intramuros Campus, Makati Campus hanggang Biyernes walang pasok. San Sebastian College, all levels. Letran Manila, all levels. LPU Manila. Philippine College of Criminology. Bulacan State University. Assumption College ito ay hanggang Biyernes rin. Wala rin pasok mga kasamang CEU Manila. Asia Pacific College hanggang Biyernes. Ang kolehiyo ng Giginto. At ang University of the Philippines, Manila at Diliman walang pasok ngayon. Kukonsultahin muna umano ni dating Senador Pantilo Ping Lacson kay Pangulong Noynoy Aquino ang rekomendasyon ni Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano na magkaroon ng Special Independent Investigator na pamumunuan mismo ni Lacson kaugnay sa kontrobersyal na PDAF scam. Sa isang interview kay Lacson, sinabi niyang kailangan muna niyang makakuha ng formal na kumpirmasyon mula sa Pangulo para tuloy ang pangunahan ng pagsisiyasat. Kasabay nito ay nagpasalamat din ang dating senador kay Cayetano sa pagtitiwalang ibinigay niya o nito sa kanya, lalo't maselang issue ang PDAF. Naniniwalaan niya siya na pareha sila ni Cayetano na dapat na itong tutukan para walisin ang korupsyon sa gobyerno. Sa loob ng 12 taong panunungkulan, si Lacson ang senador na nagdesisyong hindi hahawak ng pork barrel. Senador Revilla handang humarap naman sa mga investigasyon sa pork barrel scam. Kasama natin sa balita, Grace Mariano. RMN Report.
Handa si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na harapin ang mga patas na investigasyon kaugnay sa questionabling paggamit sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ng mga mambabatas. Sa katunayan, ayon sa abogado ni Revilla na si Attorney Joel Bodigon, pinabubusisi na rin si Revilla sa kanyang mga staff ang lahat ng records kaugnay sa naging paggastos niya sa pork barrel. Ang sabi ni Attorney Bodigon sa inisyal na pag-review sa mga dokumento ay lumalabas na kahit minsan hindi nag-endorse si Revilla o nag-request na i-release ang kanyang pork barrel sa alinmang non-governmental organizations o NGO. Nag-hire pa niya si Revilla ng handwriting expert para suriin kung totoong pirma niya ang nasa confirmation letters kaugnay sa request para sa release ng kanyang PDAF. Ayon kay Atty. Bodigon, hiniling na rin ni Revilla sa Commission on Audit o COA ang mga dokumento na ginamit ito sa kanilang report na nagsasabing ang pork barrel ng mga mambabatas kabilang na ang kay Revilla ay napunta sa mga bogus na NGOs. Di ni Atty. Bodigon, seryosong hinaharap ni Revilla ang issue at hangad nito na malinis ang pangalan niya. Binabalangkas na rin ng kanyang tanggapan ang mga mekanismo sa kung paano mapoproteksyonan ang PDAF laban sa pag-abuso. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Arlen. Tila hindi nababahala ang Pangulong Noynoy Aquino sa banta sa mga social networking sites na naghahakoto ng milyong katao para magprotesta sa Rizal Park sa Maynila sa National Heroes Day sa August 26 para ipanawagang tanggalin na ang pork barrel na umano'y nagiging ugat ng korupsyon. Gayman nangako naman ang Pangulo na mapapanagot ang lahat ng mapapatunayang mambabatas na nangungurakot ng PDAF o pork barrel. Tiniyak din ni Aquino na pakikinggan din niya ang bawat opinyon tungkol dito para mapag-aralan ang sistema sa naturang budget. Ito ang naging pahayag ni Pinoy sa ambush interview kahapon ng dumalaw sa elementary school na ginawang evacuation center kung saan narondo yung mga naapektuhan ng bagyo sa Mandaluyong City. Matatandaang umingay sa Facebook ang Million People March to Luneta para humakot ng mga magpoprotesta laban sa paggamit ng PDAF. Umakyat na mga kasama sa 71 ang bilang ng mga namatay sa lumubog na barko ng Tugo Shipping na nabangga ng cargo vessel ng Sulpicio Lines noong Agosto 16. Ayon sa ulat, pinaghanap pa rin na may 49 na iba pang nawawala. Kahapon maagang simula ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard kasamang Volunteer Technical Divers and Search, Rescue and Retrieval Operations o ang Search, Rescue and Retrieval Operations. Unang na-recover ang bangkay ng batang lalaki habang sumunod na inihaon ang labi ng isang matandang babae at sinundan na 4 pang bangkay na nakuha. Kaugnay pa rin niya ng Search, Rescue and Retrieval Operation sa Cebu tragedy posibleng tapusin sa susunod na linggo. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report. Posibleng tapusin na ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Volunteer Technical Divers ang Search, Rescue and Retrieval Operations sa mga nawawalang pasahero ng lumubog na MV St. Thomas Aquinas sa loob ng isang linggo. Ayon sa Philippine Coast Guard, posible kasing hindi na nila makita pa ang lahat ng mga nawawalang pasahero. Mari umano kasing napadpad ang ilan sa mga ito sa kalapit na isla ng Talisay, Cebu. Pero iginit ng Coast Guard na puspusan ang kanilang ginagawang paghahanap sa mga nawawalang pasahero. Sa katunayan, mahigit sa 70 technical divers na nagtutulong-tulong sa pagsisid sa MV St. Thomas Aquinas. Sa kasalukuyan, 49 pa ng mga pasaherong pinaghahanap na karamihan ay puro mga bata. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. Pinalayang kidnap victim sa North Cotabato iginiit na walang ransom. Kasama natin sa Balita Live, Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. 4 na personalidad ang nanguna sa pagpapalaya sa kidnap victim na si Mark Anthony Baya ayon kay Minsaya PNP Chief Superintendent Reynante de los Santos sa panayam ng RMN Cotabato. Pinangunahan ito ni na board members Dolia Sultan at Gili Antao ng North Cotabato 1st District. Isang municipal councilor ng bayan ng Minsayap. Ang naturang mga opisyal ang nagsilbing negosyador at sila rin ang sumundo sa biktima na agad din namang dinala sa provincial capital. Alas 2 ng madaling araw kahapon ang iwanan ng mga kidnappers sa harapan ng isang resto sa Sinsuat Avenue, Sibaya dito sa Cotabato City. Binigyang diin ni Dolores Reyes
na sinunod ng mga negosyador ang mahigpit na no ransom policy ng gobyerno. Wala anyang kapalit na halaga ang pagpapalaya ng mga kidnapper sa biktima. Bagamat humingi umano ng 10 milyong piso ang mga kidnapper noong una. Ngunit nagpahayag ang pamilya ng biktima na wala silang kakayahang magbayad ng ganito kalaking halaga dahil maliit lang naman ang kanilang negosyo. Kinukumpirma pa ng North Cotabato Anti-Kidnapping Group kung ang tumukot sa biktimang si Baya ay ang mga kidnapper na nag-ooperate din sa probinsya, dagdag pa ni De Los Reyes. Matatandaan na tinangay ng armadong kalalakihan ang biktima noong Agosto 10 sa labas lamang ng kanilang tahanan sa Barangay Tumbras, Midsayap, North Cotabato. Samantala, sinabi rin ng opisyal na alam ng mga negosyante sa bayan ng Midsayap na may nag-ooperate na kidnapper sa kanilang bayan at iba yung pag-iingat ngayon ang ginagawa ng mga nasa listahan ng kidnappable ayon pa kay De Los Reyes. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Clarificatory hearing sa Cagayan de Oro Blas. Sinimulan na. Kasama natin sa Balita Live mula doon si Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. RMN Report. Sinimula na ngayong linggo ang clarificatory hearing sa pagpapasabog dito sa Cagayan de Oro noong nakaraang buwan. Ayon kay Police Superintendent Michael Jan Deloso, ang spokesperson ng Special Investigation Task Group, na pagkatapos ng preliminary hearing ay naging maganda umano ang resulta dahil sa mariin at matatag umano ang mga pahayag ng mga witnesses sa pangyayari. Coincide naman ang pahayag at pagkinanla ng 5 mga witnesses sa suspect na si Usman Hafiz. Dagdag pa ni Deloso na ang 3 panel ng mga prosecutors na mahawak sa kaso laban kay Hafiz ay nagsampa ng 6 multiple murder charges laban dito, habang ang 2 pang complainants na nasa Manila ay nakatakda din umanong mag-file ng parehong kaso. Inaasahan ng task group na patapos ng pagsasampa nito sa korte ay makakakuha sila ng warrant upang arestuhin si Hafiz sa panahon na ito ay makita saan man sa bansa. Inaasahan din ang prosecutor's office na sa lalong madaling panahon ay marisolba ang kaso at maibigay sa mga biktima ng pagpasabog ang hustisya. Kasama mo sa DXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News. Kasama Tomas po ang presyo ng mga kumpanya ng Shell at Chevron sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Kanina alas 6 na umaga ay nadagdagan na ng 40 sentimos ang kada litro ng gasolina, 20 sentimos naman sa kada litro ng diesel at 45 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Nabatid na hindi muna mag-aanunsyo ng all price hike sa Luzon at Metro Manila sa susunod na 60 araw dahil sa hagupit ng bagyong Maring na pinalakas pa na habagat. Ang pagtaas sa presyo ng langis ay dahil sa paggalaw na halaga nito sa pandaigdigang merkado. RMN News Abroad. In Ireland, na-ospital ho yung isang babaeng minor de edad matapos mabiktima ng cyberbullying. Ito'y makaraang kumalat ho yung mga litrato nito sa social media site na Facebook pa rin na gumagawa ng kababalaghan habang nanonood ng isang outdoor concert. 3 hindi kaaya-ayang litrato ang lumabas sa internet kung saan huli siya sa akto yung babae na nakikipagkising-kising sa 2 lalaki habang sila ho'y nanonood ng concert ng sikat na rapper na si Eminem. Umabot sa 8,000 likes ang mga pictures bago pa ito idinilit sa loob ng 24 hours. Ang sabi ng mga doktor, hindi pa medically fit ang pasyente upang magbigay ng statement. Pakiusap naman ng pamilya at ng otoridad na respetuhin muna ang privacy ng 17 anyos na cyberbully victim. Kompleto na ho tayo, kompleto na ho kami mga kasama live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Ito pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong Huwebes, August 22, 2013. Sa mga taga Cebu, susunod na dyan si kasama Attorney Rafael Banyok sa RMN News Diretso, Balitang Cebu. Sa number 1 pa rin pong himpilan dyan na may audience share na 51.62%. Sa latest survey pa rin ng KBP RRC Kantar Media nitong Pebrero. Walang iba kundi ang DYHP 612 RMN Cebu. Panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin itype lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord na tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat kasamang Weng at salamat po sa inyo naging panahon sa amin.
kasama nyo ho sa serbisyo publiko. Kumpleto na ho kami. Ako si Wayne Dela Peña. Ako si Buddy Oberas. Ito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News nationwide. El Ora ay tatak alas 7:19 na ng umaga. Standard time yan ng bayan. Tatak RMN. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Gumamit ng iodized salt para iwas sa iodine deficiency disorders o IDD. Malala ang epekto ng kakulangan ng iodine. Gumamit ng iodized